May mga bagay sa loob ng iyong bahay na siyang humihila sa iyo pababa at naglalayo sa iyo sa suwerte at kasaganahan. Bakit mo nga ba talaga dapat na alisin ang mga ito? Aking ipapaliwanag sa iyo kung bakit at ano ang kahulugan nito. Ito ay ibabahagi ko sa iyo sa mas detalyadong pagpapaliwanag sa abot ng aking kaalaman at makakaya. Ngunit kung ang nilalaman ng video na ito ay labag sa iyong kalooban at paniniwala, ay mas mabuting i-skip mo na lang ang video na ito. Ngayong araw ating pag-uusapan ang 5 pangunahing mga bagay na dapat mong alisin sa loob ng bahay. Dahil ang mga ito ay humahatak ng kahirapan at hindi pag-unlad sa buhay. Kung ngayon ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Mag-subscribe ka na din at i-click ang bell at all para lagi kang updated sa mga pinakabagong kaalaman sa mundo ng espiritualidad. Napaka-importante na nakatuon ang iyong buong focus sa impormasyon na ito. Pumili ng tahimik na oras at lugar o di naman kaya ay gumamit ng headset upang mas maituon mo ang iyong pansin sa mga sasabihin ko at ibabahagi ko sa iyo. Huwag ka sanang magmadali upang malaman mo ito ng lubos. Ang 5 bagay kasi na ito ay ipapaliwanag ko ng mas detalyado. Ano ang mga ito at bakit mo kailangang alisin na ito agad sa loob ng iyong tahanan? Bakit napaka-kritikal na gawin mo ito, Kalaurel? Una, dapat mong maunawaan na ang lahat ng nasa mundo na ito ay enerhiya mula sa iyong sarili papunta sa bawat bagay na nasa tahanan mo, at ang enerhiya ay kayang pabilisin o pigilan kang maabot ang mga layunin sa iyong buhay. Pagkatapos kong mapagtanto ito, nagsimula akong mas pagtuunan ng pansin ng bawat bagay na mayroon ako sa loob ng aking bahay. At napag-alaman ko na ang karamihan sa mga ito ay may malalim na koneksyon sa aking mga nakaraan. At noong inalis ko na ang mga ito, doon ako nagsimulang magmanifesto ng kasaganahan, kagaanan at kaayusan sa aking buhay. At ang mga pangyayari ay higit pa sa aking inakala. Maglaan ka ng ilang minuto lang para dito. Pakinggan mo ako ng mabuti. Pay close attention dahil ang impormasyon na ito ay talagang powerful. At kung makayanan mong i-apply o isagawa ito sa iyong buhay, ay baka mapasalamatan mo pa ako at ibinahagi ko ito sa iyo. Ang 5 bagay na ibabahagi ko sa iyo ngayon ay may relasyon sa prinsipyo ng vibration. Mag-umpisa tayo sa unang bagay na dapat mong alisin mula sa bahay mo. Ang unang bagay na ito ay ang damit na hindi mo na isinusuot. Kapag ang isang damit ay nakuha o nabili mo, ikaw ay may partikular na enerhiya ayon sa sitwasyon na nangyari noong panahon na yon. Paniguradong naranasan mong makabili ng isang damit na gusto mo talaga at nasusuot mo ito ng madalas noon, pero sa katagalan ay nasawa ka na dito. Ikaw ay nagbago na pati ang pangangatawan mo at marami pang nabago sa iyo. Tandaan na tayo ay patuloy na nagbabago. At kung ano man ang napamahal sa iyo kahapon ay hindi natugma sa iyo ngayon. Ang damit na nagamit at pinaglumaan mo na ay mayroong enerhiya ng iyong nakaraan na siyang hindi na angkop o pantay sa kasalukuyang enerhiya mo. At dahil dito, ito ay hindi natugma sa current energy mo. Ito ay nagiging stagnant o napipigilan ng pag-unlad sa buhay na siyang hindi na angkop o pantay sa kasalukuyang enerhiya mo. At dahil ito ay hindi natugma sa current energy mo, ito ay nagiging stagnant o napipigilan ng pag-unlad sa buhay. Kaya importante na malaman mo na hindi mo na dapat pinananatili ang mga lumang damit na hindi mo na isinusuot sa iyong bahay. Panatilihin lamang ang mga damit na gusto mo at komportable para sa iyo.
Ito ay ang paborito mong damit at siyang nagpapangiti sa iyo kapag nasa harap ka ng salamin. Ang mga luma at sobrang damit ay pwede mong ipangdonasyon kung ang mga ito ay nasa maayos na kondisyon pa. At kung ito ay aalisin mo na sa loob ng iyong bahay, ganito ang gawin mo. Importante ito at bigyan mo ito ng hustong atensyon. Hawakan mo ang damit ng iyong dalawang kamay at magpasalamat dito. Sabihin ito, salamat sa mga alaalang pinagsaluhan natin at ang mga panahon na pinagsamahan natin. Alam mo ba kung bakit kailangan mo itong gawin? Dahil ang tela ay may enerhiya at kailangan makumpleto ang cycle o sirkulasyon nito sa buhay. Kailangan mo itong pasalamatan sa naging serbisyo nito sa iyo. Ito rin ay nagtataglay ng mga alaala, lalo na at malapit ito sa iyong katawan. Ang pangalawa na humaharang sa iyong prosperidad at kaunlaran ay ang mga sira, may lamat, basag o anumang may damage na bagay. Pwede ito ay nasa kusina gaya ng mga utensil, pinggan, baso o kung ano-ano pa. Pwedeng dekorasyon gaya ng vase, salamin, painting o anumang sira. Huwag kakalimutan na ang iyong bahay tulad ng sa katawan ay isang templo at dapat na alagaan mo ito. Kung ito ay nabasag, pakiusap lamang. Hindi mo dapat ito binubuo ulit sa pamamagitan ng adhesive o pandikit. Ito ay basag na at ang pagkakaroon ng basag na bagay sa loob ng iyong bahay ay isang energy blocker. Kaya naman ayon kay Baba Vanga, isang pamosong clairvoyant at herbalist, ang anumang may basag o pingas na pinggan ay dapat nang alisin sa loob ng bahay. Ito ang humaharang sa prosperidad. Gawin ito ng kapareha ng sa damit. Ito ay pasalamatan sa naging serbisyo nito sa iyo bago mo ito i-dispose. Ang pangatlo ay ang luma at madumi ng sapatos. Ang paglalakbay mo sa buhay ay nagagabayan din ng mga sapatos na nasuot mo na. Dapat ay mapanatili mo itong malinis at nasa maayos na kondisyon. Kapag ikaw ay umuuwi, dapat ito ay linisin mo upang ang anumang enerhiya sa labas na daladala nito ay hindi makapasok sa iyong templo. At kung ito ay patuloy mong isusuot sa kabila na ito ay sobrang dumi at sira-sira na, ikaw ba ay nagnanais na magkaroon pa ng magulo at hindi magandang landas sa iyong buhay? Ang mga sapatos ang siyang kasakasama mo sa lahat ng pagkakataon sa iyong buhay. Ito ang sumusuporta sa bigat ng iyong katawan at ang siyang nag-a-absorb sa lahat ng enerhiya kapag ang mga ito ay nasa labas na ng bahay. Kaya dapat na panatilihin itong malinis at nasa maayos na kondisyon. Ang pang-apat na bagay na hindi mo dapat pang patagalin sa iyong bahay ay talagang kailangan ng marami pang atensyon dahil karamihan sa mga tao ay mayroon ito. Ito yung mga damit ng mga taong sumakabilang buhay na. Kasama na din ang kanilang mga gamit. Sila ay wala na dito sa pisikal na mundo at dapat na manatili na lamang sa iyong alaala. Ang lahat ay enerhiya at kung ang taong ito ay wala na sa kasalukuyan mong buhay, pakiusap na hayaan mo na ito. Hayaan mo na sila na magpatuloy sa kanilang paglalakbay saan man sila naroon. Huwag mong pigilan ang proseso na pinagdadaanan nila. Dahil kung ito ay pipigilan mo, ang makakamtan mo lamang ay ang stagnation o ang pagkahinto ng kaunlaran sa iyong buhay. Mahirap pero ito ang mas makakabuti. May mga bagay na dapat manatiling parte ng iyong kasalukuyang buhay at ang nakaraan ay wala na ito. Ito ay nasa kabilang dimensyon na. May mga bagay na dapat na manatiling parte ng iyong kasalukuyang buhay at ang nakaraan ay wala na. Ito ay nasa kabilang dimensyon na. Sabi nga ng Panginoong Jesus, let the dead bury their own dead. Ito ay ayon sa Mateo chapter 8 verse 18 to 22. Ang panglima at huling bagay na dapat mo nang alisin ay ang clutter, kalat
o sobrang gamit na wala ng pakinabang sa loob ng bahay. Ang enerhiya sa iyong bahay ay dapat na dumadaloy ng malaya. Mas maluwag ang kapaligiran mo ay mas dadaluyan ito ng positibong enerhiya. Pakiusap na panatilihing maayos ang loob ng iyong kabahayan. Buksan ang mga bintana at hayaan na makapasok ang araw at hangin sa loob. Huwag iiwan kung saan-saan ang mga bagay. Ibalik ito sa tamang lagayan. Pabanguhan ang loob ng bahay sa pamamagitan ng mga sariwa at magagandang halaman. Damahin na ito ay iyong pinakamagandang templo, iyong espasyo. Ito ang siyang nagpapasaya sa iyo. Ayusin ang iyong higaan sa pagbangon sa umaga at bago ka mahiga sa gabi. Pasalamatan mo ito sa pagbibigay nito sa iyo ng pahinga. Huwag kakalimutan na ang lahat ng ito ay enerhiya. Hanggat maaari, gawin mong harmonious ang loob ng bahay at labas nito. Ito ay hindi lamang luxury o karangyaan. Ito ay patungkol sa enerhiya. Ang galaw nito sa loob ng malinis at payapang tahanan. Kapag naumpisahan mo nang i-apply ang 5 bagay na ito na ibinahagi ko sa iyo, ikaw ay siguradong makakadama ng malaking pagbabago. Ikaw ay mas makakaramdam ng kagaanan at makikita mo na ang mga sitwasyon sa iyong buhay ay mas magiging maayos talaga. Huwag mo lang kuhanin ang aking mga sinasabi, kundi subukan mo na ito. Isang karunungan ang nakuha ko mula sa isang pinakamahusay na tagapagturo ng metapisika ang nagsabi nito sa akin. Kung nais mo na maging maganda ang kasalukuyan mong buhay, ang iyong nakaraan ay dapat nang maalis at manatili na lang sa iyong memorya. Linisin na ang iyong bahay. Alisin na ang negatibong enerhiya na siyang hindi nakakabuti sa iyo. At maraming milagro ang mangyayari. Alalahanin na sa poong may kapal pa din, nagmumula ang lahat ng pagpapala, ang kasipagan at ang kabutihan sa ating kapwa kasabay ng buo mong pananalig sa may kapal. Ang siya pa rin na dapat ay manaig. Ang mga ito ay mga gabay lamang. This is Erfidel Rosario. Thank you for watching.